Si Catalina Rivera, 18 taong gulang, ay isang masiglang estudyante ng psikolohiya at nag-iisang anak ng kanyang mga magulang. Dahil sa pagiging yun nakahiha, naging mahigpit at maingat ang pagpapalaki sa kanya. Mula pagkabata, limitado ang kanyang mga karanasan at kalayaan. Ngunit nang siya'y tumuntong sa kolehiyo at umabot sa tamang edad, unti-unti niyang sinubukang tuklasin ang mga bagay na magpapaligaya sa kanya. Isa sa mga ito ay ang pagkakaroon ng interes sa isang lalaki. Si Alejandro Morales, isang 19 na taong gulang na estudyante ng engineering, ang nakapukaw ng kanyang pansin. Kilala si Alejandro sa pagiging malamig at seryoso, mga katangiang lalong nagbigay ng misteryo at nagpalalim ng interes ni Catalina sa kanya. Sa simula, tila wala siyang halaga para kay Alejandro, na parang hangin lamang na dumadaan. Ngunit sa kabila ng malamig na pakikitungo ng binata, hindi napigilan ni Alejandro na mapansin ang kakulaitan at sigasig ng dalaga. Naging maganda ang samahan nila sa paglipas ng mga buwan, ngunit ang kasiyahan ay naputol nang malaman ng mga magulang ni Catalina ang tungkol sa kanilang relasyon. Sa paniniwala ng mga magulang na sila'y masyado pang bata, inutusan nila ang dalawa na maghiwalay. Samantala, kinailangan ding lumipad ni Alejandro sa ibang bansa upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral matapos mabigyan ng oportunidad na doon tapusin ang kanyang kurso. Makalipas ang ilang taon, muling nagtagpo ang kanilang mga landas. Ngunit, magagawa pa kaya nilang ipagpatuloy ang naudlot na pagmamahalan, o tuluyan na itong nawala sa alala. Sa teorya ng hierarchy of needs, ang love and belongingness ay nasa pangatlong antas, at layunin ni Catalina na makamit ito kahit pa ang kapalit ay ang pagtanggap sa mga hamon ng buhay. Buo ang loob niyang gawin ang lahat upang mapansin ng binatang engineering student na kanyang hinahangaan. Hi, ako si Catalina Rivera, 18 taong gulang, at isang first-year psychology student. Bago lang din ako dito sa university. Pwede bang makipagkilala? Nakangiting bungad ni Catalina sa lalaking tila yelo ang aura sa sobrang lamig. Inalok pa niya ang kanyang kamay, ngunit hindi man lang siya tinapunan ng tingin. Hello. Naririnig mo ba ako? Tanong niya ulit, may halong kaba ngunit hindi nawawala ang sigla sa kanyang boses. Ikaw si Catalina Rivera, 18 taong gulang, at isang first-year psychology student, tulad ng sinabi mo, sagot ng lalaki, mahina ngunit madiin. Bigla namang lumiwanag ang mukha ni Catalina. Nis, hindi mo ba ay introduce ang sarili mo? Tanong niya muli, puno ng pag-asa. Ngunit nanatiling tahimik ang lalaki. Nang alay na ang kamay ng dalaga kaya ibinaba na niya ito. Mukhang ayaw mo yatang makipagkilala, pero I don't care. Alam kong like mo rin ako, just like the other guys here sa school, dagdag pa niya, habang nagliliwanag ang kanyang mga mata. Pwede bang tumabi ka sa dadaanan ko? Patapos na ang vacant ko kaya kailangan ko nang umalis sa kantin, malamig na sagot ng lalaki, na tila walang pakialam. Sa kabila ng tila malamig na pagtanggap ni Alejandro, nanatili si Catalina na puno ng pag-asa at determinasyon. Sa kanyang puso, alam niyang hindi pa ito ang wakas ng kanilang kwento. Wow, ang lamig mo naman. Para kang naka-hard to get. Gusto ko yan, ani Catalina na may ngiti sa labi, pilit na binabasag ang malamig na aura ng lalaki. Mace, seryoso ako, sagot ng lalaki, diretso at walang bahid ng biro. Fine, pero tandaan mo ang pangalan ko, ha? Catalina Rivera. Sa susunod na magkita tayo, kailangan magpakilala ka na. Kung hindi, hahanapin ko ang impormasyon mo sa registrar, may halong biro ngunit may bahid ng pananakot na sabi niya. Napabuntong hininga ang lalaki, napairap, at tumango na lamang bago akmang lalampasan siya. Ngunit mabilis siyang hamarang muli. Ganitong oras ba ang lunchtime mo? Pwede tayong magsabay sa susunod. 3 oras din naman ang vacant namin, kaya siguradong sapat na yun para makakain tayo ng magkasabay, alok ni Catalina, puno ng sigla. Bahala ka, hindi naman kita kilala, malamig pa rin ang tugon ng lalaki, na tila hindi man lang nagbago ang tono. Napanganga si Catalina sa sagot nito, lalo pat muntik na siyang mabunggo ng binata habang paalis. Napatakip ng bibig ang ilang nakakita sa eksena, lalo na ang mga kaibigan ni Catalina. OMG, girl. Did he just reject you? Gulat na tanong ni Annie Catalina, ang kanyang childhood best friend at blockmate. The audacity, ha? Pero sige lang, magpakalalaki ka lang, lalambot ka rin naman sa akin, sagot ni Catalina,
na may halong kumpiyansa. Girl, I think you're doomed. Pwede ka namang humanap ng ibang guy na matitipuhan, ba't si Alejandro Morales pa? Tanong ni Annie, halatang nag-aalala. Oo nga, sobrang pogi nga at maganda ang katawan, pero dinig ko kaya lang siya nakapag-aral dito is because scholar siya. He's not even rich, dagdag pa ni isa sa mga kaibigan nila. Shut up, wala akong pakialam sa yaman niya, okay. Gusto ko talaga siya, mariing sagot ni Catalina, na tila hindi papatinag. Nag-18 ka lang, tumapang ka na ha, biro ni Annie, sabay tawa. Legal age na ako, pwede ko nang gawin ang lahat ng gusto ko, including having a boyfriend, sagot ni Catalina nang may pagmamalaki. Hinayla niya ang kaibigan paupo sa isang mesa. Alam ba ni Maria na lumalandi na ang anak niya? Tanong ni isa, na may halong pang-aasar. Oh, shut up, isa. Baka mamaya may makarinig pa sa'yo at magsumbong kay mommy, mabilis na sagot ni Catalina, sabay lingon sa paligid na parang nag-aalala. So harap-harapan mo rin namang kinukulit si Alejandro. Ngayon ka pa ba matatakot? Tanong ni isa, na sinamahan pa ng malisyosong ngiti. Kahit na, hindi naman nila alam na nilalandi ko siya, They didn't even hear our conversation, sagot ni Catalina, pilit na ipinapaliwanag ang sarili. That's true. Hindi ka nila mahahalata, sagot ni Annie, na tila naniniwala sa kanya. Bakit? Masyado ba akong halata? Tanong ni Catalina, na may halong kaba. Tiningnan siya ni isa ng may, are you dumb, na ekspresyon, dahilan upang mapabuntong hininga si Catalina, ngunit hindi pa rin nawawala ang ngiti sa kanyang labi. Girl, kulang na lang lumuhod ka sa kanya at maglaway. Hindi ko ma-imagine na nagawa mo yun. Kanina lang nasa gilid ako, nagtatago, kasi hindi rin ako makapaniwala na kaibigan kita, sabi ni isa, habang nakakunot ang noo at halatang nagpipigil ng tawa. You're so harsh, Masama bang magustuhan si Alejandro, ha? Sagot ni Catalina, na bahagyang sumimangot ngunit halatang hindi nagpapatalo. Wala naman akong sinabing masama, pero seryoso, ano ba talagang nagustuhan mo sa lalaking yun, ha? Tanong ni isa, sabay taas ng kilay. Napangiti si Catalina at marahang ipinatong ang pisngi sa magkabilang palad. Lumawak ang kanyang ngiti habang inaalala ang unang pagtatagpo nila ni Alejandro. Enrollment that time, remember? Hindi mo ako nasamahan kasi nagka-diarrhea ka. Naliligaw ako sa university noon, and then nakasalubong ko siya, si Alejandro. Nag-ask ako kung saan ang registrar, and then, alam mo kung anong ginawa niya. Hinatid niya ako roon without me asking him to do that, kwento ni Catalina, na para bang kinikilig sa bawat salita. Oh my gosh, isa. Napaka-gentleman niya talaga, dagdag pa niya, na parang nasa ulap. Yun na yun, seriously, yung ibang babae na fall sa lalaki dahil nagiging knight and shining armor nila. Tapos ikaw, hinatid ka lang, nagkagusto ka na, sagot ni isa, na may halong pangungutya. Biglang sumama ang mukha ni Catalina, ngunit hindi niya hinayaang mawala ang ngiti niya. Dahil siya nga lang ang gumawa noon para sa akin, mariing sagot niya, na tila ipinagtatanggol ang kanyang damdamin. Huwag kang ang panira, isa, dagdag pa niya, na may halong biro. You're really doomed, Catalina. Ni hindi ka nga maalala ng lalaki, Sigurado ka bang siya yun o nag-hallucinate ka lang? Tanong ni isa, na halatang iniinis siya. Oh, shut up. Pa-hard to get lang talaga siya, kaya ganun, sagot ni Catalina, na pilit na pinagtatakpan ang kanyang kaba. Psychology student na delusional. I can't believe this. Mukhang magiging pasyente muna tayo bago makapaggamot. Biro ni isa, sabay hampas ng ballpen sa braso ni Catalina. Sa ngayon, wala pa siyang pakialam sa akin. Pero maghintay ka lang, isa. I will get his attention, and I'll make sure na hinding-hindi niya ako malilimutan ulit, sagot ni Catalina, puno ng determinasyon. Support kita sa pagiging feeling mo, girl, sagot ni isa, sabay tawa. Matapos ang klase nila, walang ibang ginawa si Catalina kundi magplano kung paano makukuha ang atensyon ng lalaking kinahuhumalingan niya. Kaya kinabukasan, tila lantang gulay siya sa klase dahil sa puyat. Ngunit nagbago ang kanyang mood nang makita si Alejandro sa kantin. Hi, may nakaupo na ba rito? Tanong niya, may ngiti sa labi kahit nahalata ang kaba. Napansin din niyang may katabing babae si Alejandro, ngunit hindi siya natinag. Wala,
pero marami pa namang ibang upuan sa bakante, ha? Sagot ng babaeng katabi nito, na may halong iritasyon. Dahil gusto ko lang. Kilala naman ako ni Alejandro, di ba? You know my name already, sagot ni Catalina, na pilit na pinipigilan ang pagkapahiya. Hindi siya pinansin ni Alejandro, at napapahiyang ibinaba niya ang kanyang tingin. Wala kasi yung friend ko, eh. Sa labas nag-lunch kasama ang family niya. Hindi rin naman ako familiar sa ibang tao rito sa school. Si Alejandro lang ang kilala ko, bukod kay Catalina, dagdag niya, na tila nagpapaliwanag. Maupo ka na lang. Huwag ka nang magpaawa, sagot ni Alejandro, na tila pilit na nagpapakumbaba ngunit malamig pa rin ang tono. Imbes na umupo sa tapat nito o katabi ng babaeng kasama niya, lakas loob na pamwesto si Catalina sa tabi mismo ni Alejandro. Thank you. Wow, ang galing. Pareho pala tayo ng baon sa lunch. Your mom made that for you, tanong ni Alejandro na may halong biro, sabay iling na parang naguguluhan. Napanguso naman si Arya, halatang naiinis sa tono ng lalaki ngunit hindi na nagsalita. Psych student ka, biglang singit ng babaeng kasama nila sa table, na tila interesado sa usapan. Ha, ano na yun? Psych student ka, ulit ng babae, sabay ngiti ng may bahagyang pang-aasar. Ikaw yung mayamang babae na pinag-uusapan ng blockmates namin. And by the way, I'm Sofia, blockmate ako ni Alejandro, pakilala niya, na may halong kumpiyansa. Napairap naman si Arya at bahagyang bumulong, hindi naman ako nagtatanong. Narinig naman ito ni Alejandro, ngunit nanatili siyang tahimik. Psychology student ako, hindi psycho. Wala naman akong ganang sakit, ha? Sagot ni Arya, na halatang naiinis na. Psycho nga, stupid, sagot ni Sofia, na may halong panunuya. Excuse me, ikaw ang stupid dahil sinasabihan mo akong psycho. Alam mo ba ang meaning nun, ha? Psychopath ang ibig sabihin nun. Hindi na napigil ang sigaw ni Arya, na nagdulot ng katahimikan sa kanilang paligid. Natigilan siya nang biglang hawakan ni Alejandro ang balikat niya, na para bang pinapakalma siya. So, totoo nga ang sinasabi ng ibang students dito. Spoiled brat and arrogant girl ka. Porke mayaman ang pamilya mo, ganyan ka na makipag-usap. Pwede mo naman akong kausapin ng maayos, di ba? Kailangang sigawan ako, malamig ngunit mahinahong sabi ni Alejandro. Because he called me stupid. Di ba narinig mo yun? The audacity, ha? Ininsulto mo pang family ko. Napakayabang mo, sagot ni Arya, na hindi nagpapatalo. You're nothing without your family, bulyo ni Sofia, na lalo pang nagpainit ng sitwasyon. Enough, inis na pigil ni Alejandro nang makita niyang pareho ng akmang magsasabunutan ang dalawa. Anong problema mo sa akin, ha? We're filthy rich. May problema ka ba roon? Tanong ni Arya, na puno ng emosyon. Yun na nga, eh. Sa itsura mo pa lang, halatang sa pera mo di nadaan ang lahat, sagot ni Sofia, na mas lalong nagpagalit kay Arya. Excuse me, grabe ka na, ha? At least ako, kahit sinasabi niyong pera lang ng family ko ang nagdala, alam ko ang pinagkaiba ng psych at psycho, muling sigaw ni Arya, na narinig na ng halos lahat ng estudyante sa kantin. Namula naman si Sofia sa kahihiyan nang magtawanan ang mga nakapaligid. I said enough. Sa harap pa talaga kayo ng pagkain mag-aaway. Stop being childish. Parang hindi kayo mga college students, sermon ni Alejandro, na halatang nawalan na ng pasensya. Siya naman ang nanguna, sagot ni Arya, ngunit napayuko rin sa pagkapahiya. Sofia, humingi ka ng tawad. Nauna mo siyang insultuhan kaya nagawa ka lang din niyang sagutin, mariing sabi ni Alejandro. Ayoko nga, masyadong mayabang yan. Padabog na tumayo si Sofia at lumabas ng kantin, iniwan ang pagkain niya sa mesa. Naiwan silang dalawa ni Alejandro, parehong nagulat sa nangyari kanina. Ang tensyon sa pagitan nila ay unti-unting napalitan ng katahimikan. Umupo ka na. Ako na ang hihingi ng tawad sa ginawa ni Sofia. Minsan talaga, masyado siyang impulsive, mahinahong sabi ni Alejandro habang tinuturo ang upuan. Bahagyang napanguso si Arya ngunit sumunod din. Nagseselos kasi siya, kaya ganun. Pero, alam mo, nagseselos din naman ako minsan. Pero hindi ko iniisip na ipahiya siya ng ganun, sagot ni Arya, kasabay ng pag-iling. Kumain ka na nga, ang dami mong sinasabi. Ang sanggit mo pa rin, no? Parang hindi mo naman ako pinagtanggol kanina,
Pabirong sabi ni Alejandro habang binubuksan ni Arya ang kanyang baon. Gumit na lang ako kasi ramdam ko na baka magsabunutan na kayo anytime. Pero, sa totoo lang, hindi mo na sana siya pinatulan. At saka, kung may tumawag ulit sa iyo ng psycho, itama mo na lang sa maayos na paraan, payo ni Alejandro, na may halong lamang. Sinabihan niya kasi akong stupid. Pero, to be fair, hindi ko rin siya masisisi sa iba niyang sinabi. Totoo namang nakaasa lang ako sa pera ng parents ko, pilit na tawa ni Arya, halatang may bahid ng lungkot. Huwag mong paniwalaan ang sinabi niya. Obligasyon ka ng mga magulang mo, kaya natural lang na suportahan ka nila, sagot ni Alejandro, na may kasamang ngiti. Natigilan si Arya sa pagkain at biglang pinaningkitan ng mata si Alejandro. Crush mo ako, no? Tanong niya, sabay ngiti ng pilya. Napailing si Alejandro at gamit ang hintuturo, tinulak ng bahagya ang noo ni Arya. Bukod sa masyado kang matapang, assuming ka rin. Kumain ka na lang dyan, mabubusog ka pa. Asus, pabirong sabi ni Arya, sabay hagak jet. Sabi nga nila, magkakagusto raw ang isang tao kapag may knight in shining armor sila. Pero huwag kang mag-alala, Alejandro. Nagustuhan na kita bago mo pa ako sinagip kanina. Tumawa siya ng mahina, lalo na nang makita ang iritadong ekspresyon ng lalaki. Sige na, behave na ako. Kumain na tayo, baka malate ka pa sa klase mo. Ano nga pala ang ulam mo? Gusto mo ba ng sa akin? Tanong ni Arya habang sinisilip ang baon ni Alejandro. Pritong galunggong at talbos, sagot nito. Wow, nakakain ka na niyan. Huwag kang magsinungaling, biro ni Arya habang humahaba ang nguso. Pero gusto ko pa ring tikman. Pwede ba? Kaunti lang. Baka mamaya may allergy ka rito, masisipa ako, sagot ni Alejandro, nakangisi. Wala akong allergy, no. Bakit ganyan kayo, ha? Porke mayaman kami, Gina ganyan yun na ako, reklamo ni Arya, sabay Simon got. Napangiti si Alejandro sa nakakatawang ekspresyon ni Arya. Kumuha siya ng kaunting isda gamit ang kutsara at inabot ito. Nga, utos niya. Why would I? Tanong ni Arya, kunwari nag-aalangan. Susubuan kita. Ayaw mo ba? Akala ko ba hindi ka katulad ng ibang mayayaman na maarte, banat ni Alejandro, sabay kindat. Di naman talaga ako maarte, sagot ni Arya, ngunit halata ang excitement sa kanyang mukha. Nga, ulit ni Alejandro, mas seryoso na. Excited na binuksan ni Arya ang kanyang bibig at tinanggap ang subo. Kamusta ang lasa? Tanong ni Alejandro, na may halong pang-aasar. Lasang ikaw ang mapapangasawa ko, pabirong sagot ni Arya, sabay ngiti. Napailing si Alejandro, ngunit hindi napigilan ng isang nakakalokong ngisi. Matinik ka sana, banat niya bago tumawa ng malakas. Hindi makapaniwala si Arya na nagawa niyang paamuhin ang malamig at seryosong si Alejandro. Isang oras na mas maaga ang uwian niya kaysa sa lalaki, kaya matyaga siyang naghintay sa labas ng silid nito, umaasang makita siya. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Alejandro, kunot noo, nang makita siya sa tapat ng silid nito. Hintay ka, sagot ni Arya, bahagyang nauutal. Ano pa ba? May iba ka bang inaasahan na maghihintay sa'yo? Dagdag niya, kunwaring inis. Napailing si Alejandro, halatang hindi kumbinsido. Akala ko kapag pinagbigyan kita na makasabay ako sa lunch, titigilan mo na ako. Makulit ka rin, no? Mas lalo ako magiging makulit kaya huwag mo akong ipagtabuyan, sagot ni Arya, sabay ngiti ng matamis. Bahagyang umiwas ng tingin si Alejandro, halatang naiilang. Stop this, Arya. Hindi ka ba nahihiya sa iba? Pinag-uusapan ka na ng ibang tao dahil nakikita nilang hinahabol-habol mo ako. Mayaman ka, matalino, at maganda. You don't deserve me. Napatigil si Arya, at ang ngiti sa kanyang labi ay unti-unting nawala. Sa tuwing nakikita niyo ako, ang kayamanan at itsura ko lang ba talaga ang nakikita niyo? Tanong niya, may halong lungkot. Stop this, Arya. Don't be desperate. Langit ka, lupa ako. Walang tsansa na magtagpo ang mundo natin, malamig na sagot ni Alejandro bago siya tinalikuran. Naiwan si Arya na tulala habang pinapanood ang papalayong si Alejandro. Kahit nang sunduin siya ng driver niya, nanatili siyang tahimik at wala sa sarili. Ma'am, okay lang po ba kayo? Tanong ni Boy, ang driver niya, nang mapansin ang kakaibang kilos ng dalaga. Hindi sumagot si Arya. Sa halip,
Nakatingin siya sa bintana. Bigla niyang nakita ang isang pamilyar na figura, at nanlaki ang mga mata niya. Stop the car, kuya. I said stop the car, halos pasigan niyang utos. Bakit po, ma'am? Tanong ni Boy, naguguluhan. Teka muna, kuya, wait for me. May nakita lang akong blockmate ko. Hiniram niya ang libro ko, kaya kukuhanin ko na ngayon. Huwag mo nang tawagan sina mommy, okay? Mabilis lang ako, paliwanag niya bago dali-daling bumaba ng sasakyan. Patakbo niyang hinabol si Alejandro na noon ay papasok sa palengke. Sa sobrang excitement, halos sumigaw siya. Bulaga, malakas niyang sabi, dahilan para mapatalon si Alejandro sa gulat. Arya, gulat na tanong nito, halatang hindi inaasahan ang kanyang presensya. Yes, buti na alala mo pa rin ako, sagot ni Arya, malapad ang ngiti. Malapit ka lang pala sa school. Pauwi ka na siguro. Tara, sasama ako. Baliw ka na ba? Baliw. Hindi pa siguro. Pero sa'yo, malapit na. Tara, maglakad na tayo pauwi. Ipapakilala mo ba ako sa mom mo kahit bilang kaibigan lang? Napailing na lang si Alejandro. Wala itong nagawa ng hatakin ito ni Arya na tila ba alam niya kung saan ang daan. Hindi ka ba hahanapin sa inyo? Nag-wait yung driver ko roon sa isang street. Pero sanay na naman si kuya. Dadalhan ko na lang siya ng pagkain pagbalik. Ang tigas talaga ng ulo mo, no? Ang tigas din ng puso mo. Teka, bakit tayo nasa palengke? Dito ba kayo nakatira? Naman. Pauwi ako. Ang magtataas sa tindahan namin. Ano, gusto mo pa bang sumama? Unti-unting lumawak ang ngiti ni Arya. Alam mo bang pangarap kong maging tindera simula nung bata ako? Nginisihan na lang siya ni Alejandro na tila ba may kalokohang naiisip. Nang makarating sila sa tapat ng estante ng mga isda, nakita ni Arya ang ginang na kamukha ni Alejandro. Hello po, tita. Ako po si Arya, ka-schoolmate po ni Alejandro. Kayo po bang mama niya? Ang ganda-ganda niyo naman po. Alam ko na kung kanino nagmana si Alejandro, pabidang bati ni Arya, kaya napairap ang lalaki. Ganoon ba? Pasensya na, nagulat talaga ako. Ngayon lang kasi nag-uwi si Alejandro ng babae. Nak, hindi mo naman ako sinabihan na may isasama ka pala. Sana pala ay nakabili muna ako ng kakanin dyan, malumanay na saad ng ginang. Nako, it's okay lang po. Busog pa po kami. Magpahinga ka na lang muna sa bahay. Kami na ang bahala ni Arya dito. Hintayin mo na lang din ako. Dala ko na magluluto sa hapunan, malambing na saad ni Alejandro. Halos matuno naman ang puso ni Arya doon. O siya, uuwi na ako ha. Salamat, Arya, dahil sinamahan mo ang anak ko. Sa susunod, sa bahay ka na mismo dadalaw ha. Ipagluluto kita. Noted po, tita. Bukas na bukas pupunta ako sa inyo, masiglang sagot niya. Natawa naman ang ginang nang makaalis ito. Kaagad na pumwesto si Alejandro sa estante. Sumunod naman si Arya. Kaya pala galunggong ang ulam mo kasi nagbebenta kayo ng isda. Hindi naman lahat ng nag-uulam ng isda ay nagbebenta, sagot ni Alejandro. Wala naman akong sinabing ganoon. Super piloso po ah. Ngising-ngisi, inabot ni Alejandro ang apron sa kanya. Magsuot ka kung ayaw mong mang-amoy isda mamaya. Kahit wala akong suot niyan, mabango talaga ako, commendat pa si Arya. I don't think so. Tabi nga, papatunayan ko sa yung swerte ako sa buhay mo. Umusag sa likod si Alejandro, namamanghang pinanood nito ang dalaga na mag-alok ng isda sa mga dumadaan. Isda po, bili na po kayo ng fish. Fresh, miss, ayaw mo ba ng galunggong? Wala na kayong makikitang kasing fresh na mga to. Ate, huwag ka riyan. Mas maganda ang mga isda namin dahil buhay pa. Hello po, ano pong may paglilingkod sa inyo? Ate, may bayad kada tingin. Palihim na lang na natatawa si Alejandro sa dalaga. Paano kasi ay naaga na niya ang pansin ng halos lahat ng mamimili dahil sa kasuutan at kutis pa lang. 1 kilo pong tilapia, right Alejandro? Alin dito ang tilapia? Kamot ulong belang niya sa lalaki. Yang mismong nasa harapan mo. Wait lang po, ate ha. Tumatalon-talon pa kasi sila. Buhay pa so super fresh. Ay, what the freak, ang likot. Oh my gosh. Alejandro, dumudulas siya sa kamay ko, tila naiiyak na sumbong ni Arya. Napailing na lang ang lalaki at ito na ang nagbalot ng paninda. Kaya mo pa ba? Pwede ka nang umuwi, tanong ni Alejandro.
Paggabi na rin at baka hinahanap ka na sa inyo, dagdag pa niya. Parang batang pinunasan ni Arya ang pawis sa noo. Wala pa naman. Sino ba ma'am sa bahay? Madalas silang madaling araw na umuuwi ni Dad, kaya hindi ako mapapag-alitan, sagot ni Arya. Nangunot ang noo ni Alejandro, ngunit ngumiti ng mapait si Arya. Hindi ba sila magagalit kapag nalaman nila ang ginagawa mo? Tanong ni Alejandro. Kahit kailan, hindi naging hadlang si Mom at Dad sa kasiyahan ko, makahulog ang sagot ni Arya. Pinili ni Alejandro na ignorehin iyon. Nagpatuloy si Arya sa pagtitinda hanggang sa halos iilan na lang ang natitira. Miss Ganda, wala bang bawas dyan? Sige na, paubos na rin naman kayo sabi ng isang lalaking customer. Napangiti si Arya, ngunit halatang may bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Pasensya na po, tindera lang po kasi ako rito, magalang niyang sagot. Ngunit hindi nagpatinag ang lalaki. Sige, bibilhin ko lahat ng paninda mo, pero ibibigay mo sa akin ang number mo. Okay ba yun? Tanong nito, may halong kumpiyansa. Sa eksaktong sandaling iyon, dumating si Alejandro na kababalik lang mula sa pagbili ng tubig. Kaagad siyang tumabi kay Arya, halatang nagtataka. Anong nangyayari dito? Seryosong tanong ni Alejandro, habang nakatingin ng diretso sa lalaki. Alejandro, kasi humihingi siya ng tawad. Hindi ko naman alam kung pwede yun kasi sa mall, bawal Sige, bawasan na lang natin ng 20. Okay na ba yun, sir? Paliwanag ni Arya, pilit na nilalambot ang sitwasyon. Ngunit hindi nagpatinag ang lalaki. Hindi, kahit wala nang bawas. Bigay mo na lang sa akin ang number ni Miss Ganda, sagot nito, may halong biro. Kung black eye kaya ang ibigay ko sa'yo, malamig na sagot ni Alejandro, na halatang nawawalan na ng pasensya. O naman si Alejandro, parang hindi mo ako kilala. Sige na, number lang tapos bibilhin ko na lahat, pagpupumilit ng lalaki. Lumayas ka sa harap ko, madiin at inis na utos ni Alejandro. Wala nang nagawa ang lalaki kundi umalis, halatang napahiya. Pagkaalis nito, binalingan ni Arya si Alejandro. Kilala mo ba siya? Mahinang tanong niya. Tindero din yun dito, maikli at walang emosyon na sagot ni Alejandro. Ngunit bago pa siya makapagsalita, iniabot ni Alejandro ang baniling tubig. Uminom ka muna, maya-maya magsasara na rin ako. Ihahatid na kita sa driver mo kaya mag-ayos ka na, sabi nito, may bahagyang lamang sa boses. Hindi napigilan ni Arya ang mapangiti. Ang inis na ekspresyon ni Alejandro ay tila nagbibigay sa kanya ng kakaibang saya. Galit ka ba kasi hinihingi niya ang number ko? Tanong ni Arya, nakangiti. Gusto mong sagutin ko yung tanong mo, mabilis na tugon ni Alejandro, na tila sinusubukang umiwas. Bukas ng tanghali, magkita ulit tayo sa kantin. Doon ko sasagutin ang tanong mo, seryoso at mabagal na sagot ni Alejandro, na parang may tinatago. Kuminang ang mga mata ni Arya sa narinig. Hindi siya makapaniwala, at tila ganoon din si Alejandro. Hindi iyon ang huling beses na sinamahan ni Arya si Alejandro sa palengke. Madalas silang magsabay pauwi, bagay na ikinatuwa ng ina ni Alejandro. Sa loob ng 3 linggo, mas lalo nilang nakilala ang isa't isa. Ang kanilang samahan ay unti-unting naging mas malalim. Isang araw, magkasama silang nakatambay sa gazebo ng paaralan habang tinutulungan ni Alejandro si Arya sa kanyang proyekto. Why psychology? Seryosong tanong ni Alejandro, habang nakatingin sa mga papel na hawak niya. Hindi pa ako sigurado, sagot ni Arya, na tila nag-iisip. Pero gustong-gusto ko kapag may natutuklasan ako tungkol sa human mind. Ikaw, why engineering? Tanong ni Arya, habang nakangiti. Magaling ako sa math. Maikli ngunit may kumpiyansang sagot ni Alejandro. Wow, yabang mo naman. Yun lang talaga ang dahilan, ngumisi si Alejandro, may halong biro sa kanyang tono. Mataas din kasi ang sahod, at isa yun sa mga requirements para sa scholarship ko, dagdag niya, seryosong nagpapaliwanag. Ang galing mo talaga, no? Matalino ka na, nagtatrabaho ka pa, puri ni Arya, habang nakangiti. Sipag lang talaga. Sagot ni Alejandro, sabay kibit-balikat, na parang wala lang sa kanya ang mga papuri. Kapag graduate na tayo, ikaw ang gagawa ng bahay ko, ha? Biro ni Arya, habang nakatingin sa kanya ng may halong lamang. Bahay mo? Hindi. Bahay natin, sagot ni Alejandro, na may bahagyang ngiti sa labi.
Napangiti si Arya, ngunit halata ang bahagyang pamumula ng kanyang pisngi. Bumabanat ka na rin ngayon, ha? Nasaan na ang malamig at seryosong Alejandro ko? Tanong niya, pilit na itinatago ang kanyang kilig. Gusto mo bang i-activate ko ulit siya? Sagot ni Alejandro, na may halong hamon sa boses. Huwag na, sa ibang babae mo na lang i-activate yun. Natatawang sagot ni Arya, habang umiiling. Napailing din si Alejandro, ngunit hindi na nagkomento pa. Sa halip, nagtanong siya, may plano ka na ba pagkatapos ng graduation? Halos sabay lang naman tayong gagraduate. Gusto kong mag-take ng psychometrician exam, magma-master, at eventually pumasok sa med school. Ikaw, sagot ni Arya, habang nakatingin ng diretso kay Alejandro. Take ng board exam at magtrabaho agad, sagot niya, diretso at walang pag-aalinlangan. Sigurado ka, ayaw mo bang mag-abroad? Tanong ni Arya, puno ng interes sa sagot niya. Kailangan kong magtrabaho ng 5 taon sa construction firm na nagbigay sa akin ng scholarship, paliwanag ni Alejandro, na parang iniisip na rin ang kanyang hinaharap. Anong firm? Baka sa kanila ma'am yun. Construction firm din kasi ang hawak nila dad, tanong ni Arya, na tila nagtataka. Ngunit pilit ngumiti si Alejandro, halatang may iniisip. Hindi mo yun alam, sagot niya, na parang may itinatago. Tumango na lang si Arya, hindi na nag-usisa pa. Alam niyang may mga bagay na mas mabuting hindi na itanong. Matapos nilang tapusin ang proyekto, nagpaturo si Arya kay Alejandro. Kampante pa ako nung nag-enroll ako sa psychology. Akala ko walang math, tapos biglang may psych stats at chemistry. I'm going crazy, Alejandro. Kailangan kita sa exams, reklamo ni Arya, habang hawak ang kanyang ulo. Calm down. Tuturuan kita bago mag-midterms. Intindihin mo lang sinasabi ko, ha? Sagot ni Alejandro, na may halong tiyaga. Hindi ko nga magets, reklamo ulit ni Arya, halatang frustrado. Nagdadalawang kita, biro ni Alejandro, na tila sinusubukang pag-aanin ang sitwasyon. E paano yan? 2 hours lang ang vacant natin araw-araw. Pag-uwi, may trabaho pa ako sa palengke, sagot ni Arya, na halatang iniisip ang kanyang abalang schedule. Napatingin si Alejandro sa kanya, at kita niya ang bahagyang paglunok nito. Halatang nag-iisip ng solusyon. Then kapag walang customer, tuturuan kita. Okay ba yun? Tanong ni Alejandro, na may bahagyang ngiti at determinasyon sa boses. Napangiti si Arya. Kahit sa gitna ng kanyang mga alalahanin, ramdam niya ang suporta ni Alejandro. Ikaw talaga ang knight in shining armor ko, Alejandro, biro ni Arya. Ikaw talaga ang knight in shining armor ko, Alejandro, biro ni Arya, habang nakatingin sa kanya ng may halong paghanga. Kung puro ka biro, paano ka matututo? Mag-focus ka rito, sagot ni Alejandro, na may bahagyang kunot sa noo. Subukan mong i-solve ito. May kiss ka kada tamang sagot, biro ulit ni Arya, sabay ngiti na parang nangaasar. Tinapunan siya ng seryosong tingin ni Alejandro, na tila nagsasabing hindi siya matitinag. Ang damot mo naman. Pero sige, kapag pumasa ka sa lahat ng subjects ngayong midterms, may prize ka, sabi ni Alejandro, na may bahagyang ngiti sa labi. Biglang lumiwanag ang mukha ni Arya. Talaga, Dylan ha, biro niya ulit, habang tumatawa. Itinulak ni Alejandro ang noo niya ng bahagya, halos magdikit ang kanilang mga labi. Deal, sagot niya, na may halong biro at seryoso. Tulad ng napag-usapan nila, sabay silang naglakad pa uwi pagkatapos ng klase. Wala nang nagawa ang driver ni Arya, dahil matigas talaga ang ulo nito. Bakit nandito kanina yung ex, tapos biglang napunta si Ryan? Ang gulo talaga, reklamo ni Arya, sabay gulo sa kanyang buhok. Kung gusto mong matuto, haban mo ang pasensya mo. Hindi lahat magaling sa math, pero nagsisikap, paliwanag ni Alejandro, habang pasulyap-sulyap sa paligid. Sinasabi mo bang wala akong pasensya? 1 week na tayong nagtuturuan, ha? Sagot ni Arya, halatang frustrado. I give up, biro ni Alejandro, sabay buntong hininga. Sumimangot si Arya, ngunit ngumiti si Alejandro at hinawakan ang baba niya ng marahan. Matalino ka naman talaga, reklamador ka lang, sabi niya, na may halong lamang. Malamang, 1 linggo na tayo sa math na yan. Kailangan ko pang mag-review para sa psych stats. Gusto ko nang mag-drop, sagot ni Arya, habang nakakunot ang noo. Gigil na pinisil ni Alejandro ang pisngi niya.
Ay sus, kaya mo yan. Huwag kang sisuko, sabi niya, na parang sinasabing walang imposible. Sumandal si Arya, kaya napa, ay, siya ng bahagya. Sa bahay ka raw maghapunan. Magluluto si mama para sa'yo, sabi ni Alejandro, na parang walang nangyari. Talaga, narinig mo naman ba? Mapurol ka na, sagot ni Arya, sabay tawa. Wow, grabe ka ha. Nagugutom lang ako, sagot ni Alejandro, habang umiiling. Anong oras tayo magsasara? Tanong ni Arya, habang tinitingnan ng oras. 1 oras pa. Habang wala pang customer, mag-aral ka muna, sagot ni Alejandro, na may seryosong tono. Ayoko na, magtambay na lang tayo, biro ni Arya, sabay tawa. Pinitik ni Alejandro ang noo ni Arya, na parang nagsasabing, tigilan mo yan. Puro ka biro, kaya hindi ka natututo ng maayos. Mag-focus ka rito, sabi ni Alejandro, na may halong pasensya at seryosong tono. Subukan mong sagutin ito. May kiss ka kada tamang sagot, biro ni Arya, sabay kindat, na parang nangaakit. Tinapunan siya ng matalim na tingin ni Alejandro, na tila sinasabing hindi siya magpapadala sa biro. Ang damot mo naman. Pero sige, kapag pumasa ka sa lahat ng subjects ngayong midterms, may espesyal kang prize, tugon ni Alejandro, na may bahagyang ngiti. Biglang lumiwanag ang mukha ni Arya. Talaga, Dylan ha, biro niya, habang tumatawa. Itinulak ni Alejandro ang noo niya ng marahan, halos magdikit ang kanilang mga labi. Deal, sabi ni Alejandro, na may halong biro at seryoso. Tulad ng napag-usapan, sabay silang naglakad pa uwi pagkatapos ng klase. Wala nang nagawa ang driver ni Arya, dahil matigas talaga ang ulo nito. Bakit kanina nandito yung ex, tapos biglang napunta si Ryan? Ang gulo talaga, reklamo ni Arya, habang ginulo ang kanyang buhok. Kung gusto mong matuto, haban mo ang pasensya mo. Hindi lahat magaling sa math, pero nagsisikap, paliwanag ni Alejandro, habang pasulyap-sulyap sa gilid ng daan. Sinasabi mo bang wala akong pasensya? 1 linggo na tayong nagtuturuan, sagot ni Arya, na halatang frustrado. I give up, biro ni Alejandro, sabay tawa. Sumimangot si Arya, ngunit ngumiti si Alejandro at marahang hinawakan ang baba niya. Matalino ka naman talaga, reklamador ka lang, sabi niya, na may halong lamang. Malamang, 1 linggo na tayo sa math na yan. Kailangan ko pang mag-review para sa psych stats. Gusto ko nang mag-drop, sagot ni Arya, habang nakakunot ang noo. Napailing si Alejandro at gigil na pinisil ang pisngi niya. Sus, kaya mo yan. Huwag kang sisuko, sabi niya, na parang sinasabing walang imposible. Sumandal si Arya. Kaya napa, ay, siya ng bahagya. Sa bahay ka raw maghapunan. Magluluto si mama para sa'yo, sabi ni Alejandro, na parang walang nangyari. Talaga, narinig mo naman ba? Mapurol ka na, sagot ni Arya, sabay tawa. Wow, grabe ka ha. Nagugutom lang ako, sagot ni Alejandro, habang umiiling. Anong oras tayo magsasara? Tanong ni Arya, habang tinitingnan ng oras. 1 oras pa. Habang wala pang customer, mag-aral ka muna, sagot ni Alejandro, na may seryosong tono. Ayoko na, magtambay na lang tayo, biro ni Arya, sabay tawa. Pinitik ni Alejandro ang noo ni Arya, na parang nagsasabing, tigilan mo yan. Puro ka ganyan. Aralin mo muna ang psych stats, sabi ni Alejandro, habang nakangiti. Humalakhak si Alejandro habang si Arya naman ay pilit pinag-aaralan ang psych stats kahit mabigat sa loob. Ngunit hindi mawala ang ngiti ni Arya dahil sa imbitasyon ng ina ni Alejandro. Pagdating ng hapunan, mabilis lang ang dinner na iyon. Pinapauwi siya agad ng ina ni Alejandro, ngunit hindi niya maiwasang ngumiti sa kabutihan nito. Alam mo bang isa sa defense mechanism ng tao ang denial? Concept ni Freud, sabi ni Arya, habang naglalakad sila pauwi. Talaga, hindi ka lang pala puro daydreaming sa klase, asar ni Alejandro, sabay ngiti. Ngumiti si Arya. Way ito para mag-cope. Instead of admitting, nagde-deny sila. Maybe dahil takot sa judgment o rejection, sagot ni Arya. Sumeryoso si Alejandro sa tingin ni Arya pero nagsabi, ayokong mabuhay sa denial dahil lang sa takot. Gusto kong maabot ang Maslow's hierarchy of needs, lalo na ang love and belongingness. Bakit mo sinasabi to? Tanong ni Alejandro. Dahil kapag magkasama tayo,
Ramdam kong mahal mo ako at belong ako sa'yo, sagot ni Arya. Napabuntong hininga si Alejandro. Hindi kita minamadali ha. Sinasabi ko lang yung nararamdaman ko dahil ayokong maging kaibigan mo lang. Hindi rin kita tinitingnan bilang kaibigan lang, ngumisi si Arya. Natahimik sila, pero ramdam nila ang seryosong tingin ng driver ni Arya. Hindi ko alam kung pagmamahal na to, Arya. Pero kapag pumipikit ako, nai-imagine kong future kasama ka, sabi ni Alejandro. Good. Ganon din ako kapag walang ginagawa sa klase, sagot ni Arya. Mukhang ako ang makakasira sa future mo sa kaka-daydream mo, biro ni Alejandro. Shut up, hindi mo alam ang laman ng daydreams ko, sagot ni Arya. Ikaw rin, hindi mo alam ang laman ng isip ko, kindat ni Alejandro. Hinalikan siya ni Alejandro sa noo bago sumakay sa kotse. Ngiti lang ang sagot niya, alam niyang nasa parehong pahina na sila. Nagpatuloy ang kulitan nila hanggang sa tuluyang maging opisyal ang relasyon nila. Payapa ang pagsasama nila maliban sa ilang pagkakataon. Tulad ngayon, napansin ni Arya ang isang ale sa palengke. Nakita kong nilagay mo sa plastik ang isda, ate. Hindi ko naman papunahin kung wala akong nakita, sigaw ni Arya. Wala akong kinukuha. Makapagbintang ka naman, sagot ng ale. Baby, please calm down. Ako na ang kakausap. Awat ni Alejandro. Anong bilasa? Mas bilasa mukha mo, sagot pa ng ale. Sino ka para husgahan ang isda namin, ha? You're not our boss, dagdag pa nito. Arte mo, kasing pangit mo yang isda nyo, sagot ni Arya. How dare you latin ang isda namin, galit na sabi ng ale. Oh yak, ang lanza. Because your attitude stinks, sagot ni Arya, habang hinihila siya ni Alejandro. Ikaw, hindi mo ako dinepensahan, reklamo ni Arya. Baka lalo lang lumala, sagot ni Alejandro. Sorry na, nadumihan ka tuloy, dagdag pa niya. It's okay. Kiss mo na lang ako, mawawala galit ko, sagot ni Arya. Mabilis siyang hinalikan ni Alejandro. I love you, Alejandro. I love you too, baby. Kahit amoy lanza ka, biro ni Alejandro. Sige nga, hug mo nga ako kahit malansa ako, sagot ni Arya. Kahit balot ka pa ng tae, pupupyudyan kita ng halik, sagot ni Alejandro. So gross, tawa ni Arya. Napadaan ang kapitana kaya ipinaalam nila ang nangyari. Palubog na rin ang araw nang makauwi si Arya. Naabutan niya pa ang mga magulang niya sa sala. Mommy, ang early niyo naman po. May problema ba sa office? Tanong ni Arya bago humalik. Maaga lang talaga kaming natapos sa office today, sagot ng ina niya. What's with your shirt? Masyado naman yatang marumi. You also smell malansa, puna ng ina niyang si Rosa. Alang-inang ngumiti si Arya sa dalawa. May dinaanan lang po kasi ako eh. Sabay po tayong magdi-dinner. Yes, Iya. We're actually waiting for you. May nalaman kami mula kay Boy. May hindi ka yata sinasabi sa amin, striktong tanong ng ama niyang si Fernando. Dad, wala naman po akong ginagawang masama. Promise. We're talking over dinner. Magpalat ka muna ng damit sa itaas. Masyadong malansa ang amoy mo, baka kumalat sa buong bahay, sabi ni Rosa. Do I really smell that bad? Kanina nyo pa pinapuna ang amoy ko, natatawang sagot ni Arya. Hinawi ni Rosa ang buhok ng anak. Sige na, umakyat ka na. Ihanda mo ang sarili mo dahil marami-rami ang ipapaliwanag mo sa amin. Mom, you're not thinking about cutting my credit limits, right? Ilang linggo na akong walang shopping kaya imposibleng tungkol yun doon, sagot ni Arya. Tiningnan siya ng dalawa, kaya nakasimangot siyang umakyat. Nang matapos maligo, patakbo siyang bumaba sa dining area kung nasaan ang parents niya. So, who's Alejandro? Kaagad na tanong ng ina niya bago pa man niya may subo ang karne. Kaagad siyang naubo kaya dali-daling lumapit ang katulong upang mag-abot ng tubig. Seryosong tanong ni Fernando, because I wasn't expecting her question. Sino pa ang nagsabi sa inyo ng tungkol kay Alejandro? Si Kuya Boy po ba? I made him promise na hindi niya sasabihin sa inyo ang tungkol sa boyfriend ko, naiilang na sagot ni Arya. Boyfriend, mas lalong dumilim ang mukha ng ama niya. Ha, wala po akong sinasabing ganyan ha, tanggi ni Arya. Kakasabi mo lang na boyfriend mo ang lalaking yun. Bakit hindi ka nagsasabi sa amin? Kung hindi pa namin tinanong si Boy kung bakit palagi kang late umuuwi, hindi pa namin malalaman, galit na sabi ng ama. Nakayukong nagbaba ng tingin si Arya.
Because I know po kung paano kayo magre-react. So, who's this boy? Anong buong pangalan niya at saang pamilya siya nanggaling? Tanong ng ama sa otoridad na boses. Napilitang sumagot si Arya. Alejandro Morales, Dad. And please, huwag po kayong gumawa ng something para paghiwalayin kami. I really love him. Alejandro Morales, ha? Wala bang itlog ang lalaking yun at hindi mo na humarap sa amin ang mommy mo bago ka niligawan? Matalim na tanong ng ama. Oh my God, Dad. Your words. Naiiyak na sumbong niya sa ina. Ngunit inismiran lang siya nito. Gusto kong putulin mo na kung anong meron kayo ng lalaking yun, Arya. Masyado ka pang bata para magkaroon ng nobyo. Gusto kong mag-focus ka muna sa pag-aaral bago pumasok sa isang relasyon. And how did you know na nag-aaral pa siya, Dad? Sa university ka lang naman madalas. What if matanda na ang boyfriend ko? What if payag siyang mag-live-in kami, ha? Pabirong tanong ni Arya. Dumilim ang mga mata ni Fernando. Sinaman din siya ng tingin ng ina. You're just 18 years old, Arya. For pizza. Joke lang po, mabilis niyang sagot. I also heard na bumagsak ka last sem sa isang subject mo. Major subject pa yun, Arya. Magiging irregular ka buong sem dahil lang sa hindi ka nag-focus sa pag-aaral, dagdag ng ama. Pero hindi po kasalanan ni Alejandro yun. Sadyang hirap lang po talaga ako sa stat, Dad, napapahiyang sagot ni Arya. Kaya mas lalo mo dapat pinagtutuunan ang pag-aaral mo, Iya. Gumawa ka ng paraan para mainto ang pagkikita niyong dalawa. Graduate ka lang at magkaroon ng diploma, wala na akong pakialam kahit mag-live-in pa kayo after graduation. Just end your relationship with him for the meantime, mariing sabi ng ama. Nangingilid ang luhang tinitigan niya ang ama sa mga mata. Paano kapag nakahanap siya ng ibang babae? Tanong niya. Then he doesn't deserve you, Arya. Pinayagan kitang mag-psychology kahit na gusto kong mag-engineering ka dahil ikaw ang hahawak ng kumpanya natin sa susunod. Please don't disappoint us, sagot ng ama. Kagat-labing tumayo si Arya at hinalikan ng pisngi ng mga magulang. I won't, Dad. Thanks for the dinner. Busog na po ako kaya magpapahinga na ako sa itaas. Buong akala ni Arya, magiging maayos na ang pakiramdam niya kung makikita niya si Alejandro. Ngunit naglaho ang magandang ngiti sa labi niya nang marinig ang sinabi ni Alejandro. Habang nasa gazebo sila ng paaralan, nakatanggap ako ng opportunity abroad para doon mag-aral. Doon ko na raw tatapusin ang huling mga taon ko sa college. Alejandro, pumayag ka na. Hindi siya magawang tingnan ni Alejandro sa mga mata. Wala akong choice dahil iyon din ang gusto ng taong nagpapaaral sa akin. Nakita na lang nila itong magandang opportunity para i-apply ko sa company nila ang mapag-aaralan ko abroad. Iiwan mo ako, pabulong na tanong niya. Ngumiti ng mapait si Alejandro. Hindi ko kayang manatili lang na mababa habang ikaw naman ay nasa itaas, Arya. Kailangan kong magsipag para hindi ka pagtawanan ng ibang tao. At tingin mo ba may pakialam ako roon? Wala kaya. Naiinis ako sa sitwasyon natin, sagot ni Arya. I want to be the man you deserve, Arya. You deserve everything, but I couldn't even give you something. Pasinghal na tumawa si Arya. Sinungaling ka. Kinausap ka nila, Mom, right? Sinabi nilang umiwas ka sa akin. Huwag mong sisihin ang parents mo, Arya. They only want the best thing for us. Oh, shut up. Hindi mo ako mahal kung mas pinipili mong tahakin ang pangarap mo ng mag-isa, nang wala ako. Sinubukang hawakan ni Alejandro ang kamay niya ngunit umiwas lang siya. Di ko alam kung ako pa rin ba ang babaeng mahal mo pagbalik mo, pero umaasa akong ganun ang mangyayari. Dahil kung hindi, isusumbong kita kay Maria, sabi ni Arya, sa kabila ng luhang nagbabadya. Ngumisi si Alejandro. Hindi mangyayari yun, Arya. Nanginginig ang kamay na tinanggal ni Arya ang kwentas sa leeg. Sinubukan niyang ibigay iyon ngunit tinabig lang ng lalaki. Stop it, Arya. Kahit hindi mo ipadala sa akin yan, hindi kita malilimutan. Tanggapin mo na kasi, frustrated at umiiyak na sigaw niya. Baby, please keep that necklace. Just accept it, will you? Nang hindi nito kunin, inis niyang binuksan ang ilang butones ng blouse. Humihikbi niyang tinanggal ang isang strap ng kanyang bra at tinali sa kamay ng lalaki. Ayaw mong tanggapin ang jewelry ko because of your pride. Okay, just accept this strap. Masyado yang mura para ipag-alala mo pa ang halaga niyan. Matapos may kabit,
Humihikbi niyang tinitigan ang lalaki. Bagsak naman ang balikat ni Alejandro na halatang nahihirapan din sa sitwasyon nila. Mananatiling ikaw ang babaeng gusto kong makasama sa paglitaw at pagbaba ng araw, Arya. Stop it na. Masyado mo akong dinudurog sa mga salitang wala ka namang balak panindigan sa ngayon. Bigong tumalikod si Arya. Sa ngayon, baby, bulong ni Alejandro sa hangin. Iyon ang huling naging tagpo ng dalawa. Nag-focus silang pareho sa pag-aaral. Naging matunag ang hiwalayan nila sa paaralan kaya naging mahirap kay Arya na makausad. Ngunit sa halos 4 na taon, nagawa ni Arya na may ahon ang sarili at magtagumpay sa piniling landas. Good morning, Professor Arya. Ang bloomang natin ngayon, na kaya ka paborito ng mga students natin bati ng kapwa professor ni Arya sa kanya. Good morning din, Professor. JD, natural lang po to. Pulbo-pulbo lang sa umaga, natatawang sagot niya. Ngunit napawi rin ang ngiti nang makarating sa opisina at sumalampak sa office chair. Ang taray, bigla-biglang nabubura ang ngiti kapag wala ng kaharap. Bipolar yarn. Nakangiwing puna ni Catalina sa kanya. Oh, shut up. Mamaya may makarinig sa'yo sa labas. Professor ka pa naman ng mga psych students. Biro lang naman yun sa ating dalawa. Hindi naman ako nagsasalita ng ganun sa harap ng ibang tao. I wouldn't let someone be offended because of my mouth's recklessness, nakangiwing paliwanag nito. Pero bakit mukhang stress ka yata? Sa bagay, professor ka na, student ka pa, part-time psychometrist ka pa sa Diane, at minsan nasa company nyo. Naghihirap na ba ang pamilya nyo, ha? Hirapan niya ito. Nakausap ko si Diane kanina. Gusto niyang mag-handle rin ako ng ilang load sa 3rd year level. Ang taray ni Diane. Full load ka na nga ng mga first year Ano ka, si Superman? Tone down your voice, isa. Bakit naman kasi dito ka pa nagturo kung pwede ka namang mag-focus na lang sa med school? The same reason kung bakit ka nagtuturo dito. Ang sarap kaya sa feeling kapag may estudyanteng natututo. Plastic, hindi ka lang bet ng students mo dahil mababa ka magbigay ng grades. Kasalanan ko bang nahihirapan sila sa psych stats? Can't blame them, binagsak ko nga yung subject na yan before. Tumawa ng malakas si Arya. Pero tingnan mo ngayon, psychology professor ka na at psychometrician. Mas lalong lumiwanag ang mukha niya. Bonus na lang ang ganda at talino ko. Ngumisi ng nakakaloko si Catalina na tila ba may naalala. May narinig pala akong chismis. Magsa-start na raw na itayo yung bagong building. Company niyo raw ang magha-handle. I don't know. Di ko naman nalaman yan mula kina mom. At oo pa, may additional building daw para sa College of Science and Arts. Donation daw ng dating engineering student na nag-aaral dito. Nangunot ang noo ni Arya. Okay. Anong okay? Girl, yung ex mo nagbabalik. Ang ganda ng pasalubong sa school natin, isang building. Natigilan si Arya, nanlaki rin ang mga mata niya. Kailan ang eksaktong uwi niya? Actually, nandyan na siya. Nakasalubong ko nga kanina nag-hi sa akin. Pakset, mas lalong gamwapo. Array, sigaw nito nang hatakin ni Arya ang buhok niya. Kung kailan ka naging college professor, tsaka lumalala ang bibig mo. Oh, shut up, tsaka mo na ako pagsabihan ng ganyan. Lumabas ka na ron at baka sakaling magkasalubong kayo. Tinulak pa siya ni Catalina. At ano naman ang gagawin ko kapag nagkita kami, Aber? Bakit sa akin mo pa tinatanong yan? Di mag-an kayo, mag-mahjong, o kaya naman tong eats. Oh my gosh, isa. Hindi ko na kinakaya ang words mo. Che, doon ka na nga sa far away. Salubungin mo na ang the one that got away mo dahil alam kong matagal mo nang hinihintay yan. Hindi na halos nakuha ni Arya ang ilang gamit dahil nilock pa ni Catalina ang office. You're so mean. May klase pa kaya ako? Puro kadahilan. Humayo ka na lang at magparami. Nakasimangot na naglakad-lakad si Arya sa hallway. Nakarating pa siya hanggang 5th floor, ngunit walang bakas ni Alejandro roon. Utu-uto ka talaga, Arya. Baka mamaya niloloko ka lang ni Catalina. Haze, siraulo talaga yung babaeng yun. Wala siyang nagawa kundi pumunta sa susunod niyang klase. Good morning, class. Bumati naman pabalik ang mga estudyante. Oops, wala munang uupo. You know the drill. Mabilis na nagsituwid ng tayo ang mga estudyante. I am a fighter.
I am a warrior, saad ni Arya na sinabayan ng mga estudyante habang sinishare ang kanya-kanyang mga kamay sa hangin. I am strong. I am a fighter, napako ang tingin ni Arya sa lalaking dumaan sa kanilang classroom. Kahit buhok lang nito ang nasal aya niya mula sa bintana, kilalang-kilala niya ang nagmamay-ari noon. I have my goals ahead of me, a future that I'm striving for. Patuloy niya kahit ang tingin ay napako sa lalaking ngayon ay nakatayo na sa harap ng pinto. Today and in the next days, I am getting better, I am getting stronger, and smarter. Uy, tingnan mo yung tinitingnan ni Miss Arya. Ang pogi, no, shit, Lord. Kahit ibagsak mo na ako rito sa psych, magkaroon lang ako ng mala angel na ganyang lalaki, dinig niyang bulong ng isa sa mga babaeng estudyante. Clean arrow niya ang lalamunan bago pinilit ang sariling ibalik sa klase ang atensyon. Focus, Arya. Nasa harapan ka ng mga estudyante mo. Hindi nila pwedeng malaman kung gaano ka. Sermon niya sa sarili. Pinigilan na ni Arya na muling mapalingon sa lalaki. Sa 3 oras na klase nila, doon lang niya naramdaman ang pagod at panghihinayang. Thank you for today, Miss Arya. Ikaw po talaga ang favorite professor ko. Ang galing mo pong magturo eh. Sa pulas-pulahat ng topics, nakangiting saad ng lalaking estudyante niya. Trabaho ko yun kaya dapat lang nagalingan ko. Sige na, baka may susunod pa kayong klase. Psych stats na naman. Ang bobo ko pa naman doon. Kahit sa ang subject, bobo ka, pangbibira ng isa nitong kamag-aral. Oops, tama na yan. Pumunta na kayo sa next class nyo. Okay, study hard, psychs. Iling-iling na naglakad si Arya palabas ng eskwelahan. Nakasimangot siya at hindi na inaasahang makikita pa ulit ang lalaki dahil tanghali na. Manong, 3 kwek-kwek po, mahina ang anes niya. Tutusukan na sana niya ang bagong luto nang unahan siya ng lalaking kaka-rating lang. Hoy, ako ang nauna. Alejandro, 3 kwek-kwek din po, Manong, nakangiting ani nito. Napausog ng kaunti si Arya dahil nagdampi ang braso nila. Napapahiyang kumuha na lang siya ng kwek-kwek sa gilid at awkward na nagsali ng sawsawan. Are you sure iyan ang gusto mong gawing sawsawan? Taas ang kilay na tanong nito. Ano bang pakialam mo? Maging si Arya ay hindi makapaniwala sa nagawang pagsusungit. Napangisi na lang si Alejandro sa kanya. Nakalimot ba siya? Parang hindi niya ako iniwan. Baka naka-move on na siya kaya ganun. What about his promise? Bakit pa umaasa pa ako? He probably found someone else, yung mas maganda, mas matalino kaysa sa akin. Anong iniisip mo? Yung promise mo, ha? Wala. Wala akong sinabi. Manong, thank you rito sa kwek-kwek. Balik na po ako sa loob. Nagmamadali siyang tumakbo ngunit napahinto rin ng tawagin ni Manong. Eneng, hindi ka pa bayad. Sakto namang dumadaan ang grupo ng mga estudyanteng nag-aakusang tiningnan siya. Sorry po, nakalimutan ko po talaga. Sorry po, and the sauce you put on your cup. Sausawan ng sandok yan, hindi suka. Nagmistulang kamatis ang pisngi ni Arya sa sobrang pula. Nonen, dinig niya ang mahinang pagtawa ni Alejandro sa gilid. Okay lang, kakainin ko na lang kasi sayang, napapahiyang aniya at tuluyang tumakbo papasok matapos makabayad. Hindi pa rin makapaniwala si Arya na nakausap niya si Alejandro, kahit ganoon lang kaikli. Tinapos niya muna ang 3 pang natitirang klase bago, pagod na, sumabay kay Isabela pauwi. I can't believe na ganito na siya ka-successful ngayon. Parang dati lang, sabay pa kaming naglalakad pauwi. Ngayon, kaya na niyang bilhin kahit ilang kotse na gustuhin niya, bulong ni Arya habang nakatingin sa labas ng kotse. Hindi pa ba kayo nagkakausap? Nasaan na yung pangako niya na ikaw pa rin pagbalik niya? Nagka-amnesia lang, girl, taas kilay na saad ni Isabela. I don't know. Mukhang okay naman siya kahit nawala na ako. At ikaw, okay ka ba roon? Kinaya ko nga ng halos 4 na taon di ba? Napabuntong hininga si Isabela. Hininto nito ang sasakyan sa tapat ng bahay nila Arya. Baka naman kasi may iba na. Imposible namang tumagal yun sa States nang walang nabebenta na babae. Isabela, nagbabanta ang boses niya. What? Totoo naman ang sinabi ko Ganun si Alejandro, sarkastikong napangisi si Isabela. At tingin mo, siya pa rin ang Alejandro na minamahal mo noon. Tumatak sa utak ni Arya ang tanong ni Isabela. Kahit nasa kama na siya, dala-dala niya pa rin ang tanong na iyon. Kahit kinabukasan,
papunta sa university. Ma'am Arya, may naghihintay po sa office mo. Doon ko na pinadiretso dahil kilala ka naman daw niya, salubong ng kapwa professor niyang lalaki. Sino raw po, Sir Aljon? Yung engineer na ang tinatayong building. Oh, nagugulat na aniya. Halos takbuhin niya ang distansya mula sa first floor papunta sa third floor kung nasaan ang opisina. Alejandro, Engineer Morales, bakit ka nandito? Yutal-yutal na aniya nang makitang hawak ni Alejandro ang picture frame niya. Pagkapasok, tila napapong binitawan iyon ng lalaki. I was waiting for you. Pilit na ikinakalma ni Arya ang sarili kahit nagwawala na ang kanyang puso. And I saw your picture frame. Pumapasok ka na sa med school. I'm sure hindi yan ang pinunta mo rito, engineer. Please, don't beat around the bush. Hindi makapaniwala si Arya nang makitang tila nasaktan ang lalaki. Full loads ka ba today? Baka gusto mong sumabay mag-lunch. Doon pa rin sa dati, our usual place. It's Miss Arya, engineer, naaliw na tinitigan siya nito. Miss Arya, then, hindi niya ito sinagot dahilan para mailang ito. So, payag ka bang mag-lunch tayo ng sabay mamaya? Don't worry about the food. Nagdala na ako. Niluto ni Mama para sa atin. Saglit na natigilan si Arya bago dahan-daang tumango. May 2 klase pa ako magkasunod. Hintayin mo na lang ako sa gazebo. Halos nakailang lunok si Arya ng laway nang humakbang si Alejandro palapit sa kanya. I'm glad that you still remember our usual place. I always do. Pagkatapos noon ay dumiretso na si Arya sa susunod na klase. Pinilit niyang mag-focus sa pagtuturo. At nang matapos, hindi siya magkanda-ugaga sa pag-aayos ng sarili. Wow, naglatag ka pa talaga ng tela riyan. Baka gayahan ka ng ibang estudyante, gulat na aniya nang makita ang setup na ginawa ni Alejandro. Nagpaalam ako kay Dean, nakangisi nitong sagot bago inalok ang kamay. Sit here beside me. Kamusta? Maya-maya, tanong ni Arya matapos ang ilang minutong pananahimik, napakarami nang nagbago. Kung noon, halos hindi maipag ang kamay natin sa tuwing nakatambay tayo rito, but now, I couldn't see the Alejandro I loved before. Ang layo-layo mo na. Nasa tabi lang kita pero pakiramdam ko hindi na kita maabot, malungkot na bulong niya sa sarili. I'm fine. Tulad ng ipinangako ko, tinapos ko ang pag-aaral ko sa ibang bansa. Masaya si Mama dahil unang beses na nagkaroon ng engineer sa pamilya namin. Napaayos ko na yung bahay at yung pwesto sa palengke, nakuhanan ko na ng mga tauhan, nakangiting tumango si Arya. Proud na proud ako sa'yo, Alejandro. Gumuhit ang luha sa mata ni Alejandro ngunit mabilis iyong nawala. Proud na proud din ako sa lahat ng achievements mo, baby. Baby, gulat na aniya. Why did we break up after I left? Ano? Bumilis ang tibok ng puso ni Arya lalo na nang ay lapit nito ang mukha sa kanya. Akala mo ba nakalimutan ko na ang lahat ng ipinangako ko sa'yo bago ako umalis? I'm here to claim what's mine, Arya. Pero nakipag-break ka na sa akin bago ka umalis. Wala akong naalalang ganun ha. Sinasabi mo bang pinutol mo lang ang ugnayan natin para makapag-aral ka at pagbalik mo, may karapatan ka pa sa akin? Pagbalik mo? I don't understand. Alejandro, kung hindi ko pinutol ang koneksyon natin, malamang hindi ako tatagal sa ibang bansa, Arya. Sinungaling. Ginawa mo yon dahil mas pinili mong tuparin ang pangarap mo nang wala ako. No, kasi paano mo masasabing pinili kong tuparin yun nang wala ka kung para sa'yo ang pangarap na pinaghihirapan ko, Arya. Pero iniwan mo pa rin ako. That's why I'm here, para ayusin na ang relasyon natin, Arya. Wala nang aalis. Please give me a chance this time. Paghihirapan ko na talaga. Nag-iwas ng tingin ang dalaga. Halos manghina siya sa naririnig ng desperadong boses nito. Nagugutom na ako, Alejandro. Tumawa ang lalaki. Of course, na-miss mo ang luto ni Mama. Sobra, luto lang ni Mama. Siyempre pati si Maria. Sinaman niya ito ng tingin. Nagugutom na ako. Tinawanan lang siya ng binata. Inilatag nito ang pagkain at inabutan siya ng kutsara. Sanggit naman ng professor na to. Ganyan ba dapat ang mga professor, Arya? Ang kapal. Gustong-gusto kaya ako ng mga estudyante ko. Ako rin, nakangising sagot nito. Napairap lang siya. Panay ang lagay ni Alejandro ng ulam sa kanya kaya di siya matapos-tapos sa pagkain. Ano ba? May balak ka bang patabin ako?
Busog na ako, Alejandro. Mauubos mo rin yan. Ganyan siguro palagi mong ginagawa sa mga babae mo sa States, no? Pinapataba mo sila para wala ka ng kaati. Tumawa si Arya ngunit naroon ang pait. Wala naman akong ibang babae kundi ikaw. Wey, sa almost 4 years mo roon, wala kang naging babae. I have my own hands. Why would I look at other girls beside you? Namula ng husto ang mukha niya. Bastos ka. Baka mamaya may makarinig sa'yo rito. Huwag mo kasi akong subukin, Arya. Kung alam mo lang ang mga bagay na ginagawa ko sa tuwing namimiss kita. Really? Tulad ng pagdadasal. Tinawanan lang niya ito. Pagkatapos kumain, hinatid siya ng lalaki sa susunod na klase niya. Arya, ano na naman? Nawala ang ngiti ng lalaki. Naging boyfriend ka ba nung umalis ako? Nagsimula nang pumasok ang mga estudyante sa classroom kaya pareho silang gumilid. Wala. Good girl. Che, umalis ka na nga. Walang kwentang engineer, di man lang binabantayan yung building na pinapagawa. Next time, bahay na natin ang ipapagawa ko. Bakit? Wala naman akong sinabing titira ako sa iisang bahay kasama ka, ah. Wala naman akong sinabing magli-live-in na tayo kaagad. Pakasalan pa kita, Arya. Sininghalan niya lang ang lalaki kahit na ang totoo ay hindi niya magawang. Wow, naglatag ka pa talaga ng tela riyan. Baka gayahan ka ng ibang estudyante, gulat na aniya nang makita ang setup na ginawa ni Alejandro. Nagpaalam ako kay Dean, nakangisi nitong sagot bago inalok ang kamay. Sit here beside me. Kamusta? Maya-maya, tanong ni Arya matapos ang ilang minutong pananahimik, napakarami nang nagbago. Kung noon, halos hindi may ang kamay natin sa tuwing nakatambay tayo rito, but now, I couldn't see the Alejandro I loved before. Ang layo-layo mo na. Nasa tabi lang kita pero pakiramdam ko hindi na kita maabot, malungkot na bulong niya sa sarili. I'm fine. Tulad ng ipinangako ko, tinapos ko ang pag-aaral ko sa ibang bansa. Masaya si Mama dahil unang beses na nagkaroon ng engineer sa pamilya namin. Napaayos ko na yung bahay at yung pwesto sa palengke, nakuhanan ko na ng mga tauhan, nakangiting tumango si Arya. Proud na proud ako sa'yo, Alejandro. Gumuhit ang luha sa mata ni Alejandro ngunit mabilis iyong nawala. Proud na proud din ako sa lahat ng achievements mo, baby. Baby, gulat na aniya. Why did we break up after I left? Ano? Bumilis ang tibok ng puso ni Arya lalo na nang ay lapit nito ang mukha sa kanya. Akala mo ba nakalimutan ko na ang lahat ng ipinangako ko sa'yo bago ako umalis? I'm here to claim what's mine, Arya. Pero nakipag-break ka na sa akin bago ka umalis. Wala akong naalalang ganun ha. Sinasabi mo bang pinutol mo lang ang ugnayan natin para makapag-aral ka at pagbalik mo, may karapatan ka pa sa akin? Pagbalik mo? I don't understand. Alejandro, kung hindi ko pinutol ang koneksyon natin, malamang hindi ako tatagal sa ibang bansa, Arya. Sinungaling. Ginawa mo yon dahil mas pinili mong tuparin ang pangarap mo nang wala ako. No. Kasi paano mo masasabing pinili kong tuparin yun nang wala ka kung para sa'yo ang pangarap na pinaghihirapan ko, Arya? Pero iniwan mo pa rin ako. That's why I'm here, para ayusin na ang relasyon natin, Arya. Wala nang aalis. Please give me a chance this time. Paghihirapan ko na talaga. Nag-iwas ng tingin ang dalaga. Halos manghina siya sa naririnig ng desperadong boses nito. Nagugutom na ako, Alejandro. Tumawa ang lalaki. Of course, namiss mo ang luto ni Mama. Sobra, luto lang ni Mama. Siyempre pati si Maria, sinaman niya ito ng tingin. Nagugutom na ako. Tinawanan lang siya ng binata. Inilatag nito ang pagkain at inabutan siya ng kutsara. Sanggit naman ng professor na to. Ganyan ba dapat ang mga professor, Arya? Ang kapal. Gustong-gusto kaya ako ng mga estudyante ko. Ako rin, nakangising sagot nito. Napairap lang siya. Panay ang lagay ni Alejandro ng ulam sa kanya kaya di siya matapos-tapos sa pagkain. Ano ba? May balak ka bang patabain ako? Busog na ako, Alejandro. Mauubos mo rin yan. Ganyan siguro palagi mong ginagawa sa mga babae mo sa States, no? Pinapataba mo sila para wala ka ng kaati. Tumawa si Arya ngunit naroon ang pait. Wala naman akong ibang babae kundi ikaw. Wey, sa almost 4 years mo roon, wala kang naging babae. I have my own hands. Why would I look at other girls beside you? Namula ng husto ang mukha niya.
Bastos ka. Baka mamaya may makarinig sa'yo rito. Huwag mo kasi akong subukin, Arya. Kung alam mo lang ang mga bagay na ginagawa ko sa tuwing namimiss kita. Really? Tulad ng pagdadasal. Tinawanan lang niya ito. Pagkatapos kumain, hinatid siya ng lalaki sa susunod na klase niya. Arya, ano na naman? Nawala ang ngiti ng lalaki. Naging boyfriend ka ba nung umalis ako? Nagsimula nang pumasok ang mga estudyante sa classroom kaya pareho silang gumilid. Wala, good girl. Che, umalis ka na nga. Walang kwentang engineer, di man lang binabantayan yung building na pinapagawa. Next time, bahay na natin ang ipapagawa ko. Bakit? Wala naman akong sinabing titira ako sa iisang bahay kasama ka, ah. Wala naman akong sinabing magli-live-in na tayo kaagad. Pakasalan pa kita, Arya. Sininghalan niya lang ang lalaki kahit na ang totoo ay hindi niya magawang ikalma ang puso. Nakangisi tuloy na umalis si Alejandro dahil alam nito ang naging epekto noon kay Arya. Good afternoon, class. Nakapag-lunch na ba kayong lahat? Tapos na po, miss. Ikaw po, nakapag-lunch na po ba kayo ni engineer? Tukso ng isa niyang estudyante. Sunod-sunod na nag-ingay ang klase. Okay, get one whole sheet of yellow pad. Mag-quiz tayo, 1-50. Kaagad na nagreklamo ang mga estudyante niya. Napahalakhak naman siya. Nang matapos ang klase, hindi niya inaasahang maabyutan niya si Alejandro sa labas ng opisina niya. Pauwi ka na, ihahatid na kita. I also want to meet with your parents. Kailangan kong humarap sa kanila pagkatapos kong iwanan ang kanilang yun na kaiya. Maliwanag ang mukha nito. Sasabay na lang ako kay Isabela. Umuwi si Kuya Boy sa probinsya kaya wala akong driver ngayon. Umalis na rin si Isabela. Then magko-commute ako. Nasa kotse na rin ang lahat ng gamit mo. Si Isabela na rin ang naglagay, ngumisi ng nakakaloko ang lalaki. Are you trying to kidnap me? Maybe I'll try. Baka tumalab sa atin ang Stockholm Syndrome. Pinag-aralan mo talaga yan para masigurong mahuhulog ako sa iyo ulit, ano? I'll do everything for you, Arya. Ngumiti lang siya sa lalaki. Hinayaan niya lang itong alalayan siya papasok ng kotse. Ngunit may pumukaw sa atensyon niya. Iyan ba ang strap ng bra ko? Gulat na aniya. Nakasabit iyon sa gitna ng mismong sasakyan. Naging lucky charm ko na rin yan kahit noong nasa States ako. Kadiri, alisin mo nga yan. Ang ganda-ganda ng sasakyan mo tapos may nakadisplay na basura. That's my most precious thing, Arya. Huwag mong anglay. Noong nadamaykit yan sa katawan mo before. Ayoko nang mawala yan sa paningin ko kaya dyan ko mismo nilagay. So kapag binigay ko sa'yo yung buong bra ko, ilalagay mo rin dyan, ha? Kahit panty mo pa, Arya, i-display ko riyan. Namula siya ng husto. Patay na patay ka talaga sa akin, no? Natatawa naman ang binata. Naiilang siya na tumingin kay Alejandro. Siguro mga pangit yung mga taong nakakasalamuha mo roon kaya patay na patay ka pa rin sa akin. Nagawa mong magtiis ng ilang taong walang girlfriend. Masyado lang pong mataas ang standards ko na na-reach mo naman. Nilagpasan mo pa, Arya. Hindi niya na nagawang questionin ang lalaki nang tumigil sila sa isang spot kung saan kita ang makulay na kabahayan mula sa pwesto nila. Hawak kamay silang lumabas. Sa pagkakataong ito, ramdam ni Arya ang pagpahinga ng puso sa tabi ng lalaki. Medyo kinakabahan na ako. Balak mo ba akong ihagis dyan? Gusto sana kitang dalhin sa isang mamahaling restaurant. Kaso lang, gusto ko munang balikan kung saan tayo nag-umpisa noon. Gusto kong ipaalala sa'yo na ako pa rin ang Alejandro na minamahal mo. Na nandito pa rin siya. Kailanman, hindi magbabago. Inakbayan siya ni Alejandro. Sakto namang umihip ng malakas ang hangin. Mahigit 4 na taon. Posible pala ang ganito, no? Walang koneksyon araw-araw. Kung iniisip kong nakalimutan mo na ako ng tuluyan at nakahanap ka na ng ibang babae na makakasama mo sa pagtupad ng pangarap mo, posible pala na halos 4 na taon na yun, nandito pa rin ako. Nandito ka pa rin. Nandito pa rin ang dating tayo. Gusto mo bang makipagbalikan sa akin, Arya? Honestly, for me, hindi tayo nag-break. Nagpaalam lang ako na kailangan kong umalis. Pero gusto ko pa rin malaman kung anong gusto mo. What if tumanggi ako? What if na-in-love na pala ako sa ibang lalaki habang nasa abroad ka? Gumalaw ang panga ng lalaki, tanda ng pagpipigil ng emosyon. Your happiness is my top priority, Arya.
Pero hindi ko maipapangakong maibibigay kita sa lalaking yun nang hindi dumadanak ang dugo. Pabirong hinampes ni Arya ito. Kita mo, napaka-brutal mo. Akala ko ba happiness is your top priority, ha? Bakit gumaganyan ka ngayon? Kaya naman kitang pasayahin. Kaya akin ka na lang. Professor, huwag mo nga akong tingnan na parang nagpapaawa. Immune na ako sa ganyan, palaging hirit ng mga estudyante ko. Sige na, baby. Isipin mo na lang na isa ako sa mga estudyante mong humihingi ng change para ipasa mo. Pagbigyan mo na, may mga estudyante pa rin akong bumabagsak. Sila iyon, hindi ako. Matagal naman na akong pasado sa pusong gusto mo, eh. Gumaganyan ka na ngayon, ha? Iyan ba ang natutunan mo sa States, ha, Alejandro? Hindi. Marami naman about physics and mathematics, designing and building structures. Oo na, oo na. Iyan na naman iyang math na iyan. Ayoko nang marinig. Natatawang yamakap si Alejandro mula sa likod niya. Ipapasa mo na ba sa puso mo ang malungkot na estudyante na to, Professor? Pwede ka na sigurong bigyan ng tres, si Arya naman ang natawa ng suminghal ito. Just kidding. Hindi naman na tayo mga bata, pero dapat mo pa rin patunayan ang sarili mo, Alejandro. Marami-rami ang taong hahabulin mo. I know. Kaya nga ngayon pa lang, sinusuyo na kita. Alam ko rin na hindi mo ako matitiis dahil marupok ako. Nope, dahil mahal mo ako, assuming. Tara na sa bahay. Kanina pa naghihintay sina mommy sa atin. Sinabi mong pupunta ako. Oo, hindi naman pwedeng basta na lang akong magdala ng lalaki roon, no. At saka, knowing your background now, sigurado akong magiging proud din sina mom sa'yo. Tapos sa akin, kasi nakabingwit ako ng big time na engineer. Wala ba akong kiss niyan? Isa lang muna, ha? Pagtrabahuin mong makuha sa akin. Baka more than kiss ang ibigay ko sa'yo. Malaki ang ngiti ni Arya nang makapasok sa kotse. Paano kasi, halata sa mukha ni Alejandro ang pagkabigla sa ginawa niya. Hoy, ayos ka lang ba? Bakit parang nakakita ka ng multo? Natatawang aniya dahil tulala lang talaga ito. Emosyonal na hinawakan nito ang kamay niya. I love you so much, baby. Ang lakas pala ng tama ng isang kiss sa'yo, no? Kahit wala ka pang ginagawa, Arya, malakas na talaga ang tama mo sa akin. Che, stop provoking me. One kiss a day lang tayo. You're torturing me now, talaga. Andar na. Ihanda mo na iyang sasabihin mo dahil alam kong gigisahin ka nila mom at dad. I will make sure na hindi ka nila patutulugin ngayong gabi. Tinawanan lang siya ni Alejandro. No one can resist me, Arya. Paano siyang no one can resist mo kapag nakipag-break ako sa'yo? Si Arya naman ang humalakhak ng malakas. Taliwa sa inaasahan ni Arya ang naging reaksyon ng mga magulang niya nang dumating sila. Sinasabi mo bang sina mom at dad ang nag-sponsor ng scholarship mo, Alejandro, all this time? Kilala mo sila, gulat na sigaw ni Arya. Napatayo pa siya matapos aminin iyon ng kanyang ama. Calm down, Iya. Mom, I can't believe this. Kaya pala nilayunin niyo siya sa akin, at ikaw, lumayo ka naman. Because we're still young that time, Arya. Maganda ang intensyon ng mga magulang mo. Sinabi nilang pwede na kitang ligawan ulit kapag nasa tamang edad ka na, mahina hong paliwanag nito. Anak, huwag kang magalit kay Alejandro, ha? Napakabait na bata nito. Nakikita kong magiging mabuti siyang partner sa'yo. Kahit noong nasa States siya, palagi kanyang tinatanong sa amin, pagtatanggol ng ina niya. Tumango siya kahit na hanggang ngayon ay namamangha pa rin siya sa naging sitwasyon nila ng lalaki. Ma'am, aminin mo nga, si Alejandro po ba talaga ang totoo ninyong anak, at ampun lang ako, hindi mapigil ang puna niya. Napagsawalang bahala din kasi ng company natin na may hahawak in the future. Good choice ang pagpili mo kay Alejandro, Arya. Since hindi ka naman interesadong hawakan ng construction firm natin, magpakasal na lang kayo ni Alejandro para siya na ang tutulong sa amin. Napanganga na lang siya. Planado nyo ba ang lahat? Of course not. Senior high school pa lang noong maging scholar namin si Alejandro. We didn't expect na makikita kayo at magkakaroon ng relasyon. Pero balak nyo akong i-arrange marriage sa engineer in case na wala akong mahanap na engineer boyfriend. Maybe. Thank God. Buti na lang nagpapansin ako kay Alejandro dati, natatawang aniya. Napapailing naman ang lalaki at pinisil ang kamay niya. Matagal-tagal pa po ang kasal.
Gusto muna naming mag-focus ni Arya sa isa't isa. Madami-dami ang taon na hahabulin.